Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Alan Peter Cayetano. Isinare niya ang balita ng Mata ng Agila or Net25, pagbisita ng Pangulong Marcos Jr. sa Canada. Ito yung caption, no? PBBM sinalubong ng protesta at pinapalayas ng mga Pilipino at dayuhan sa pagbisita niya sa Canada. Ito, pakinggan natin ang balita. Sinalubong umano ng protesta at pinapalayas ng ilang mga Pilipino at dayuhan si Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita nito sa Canada. Pero ano nga ba ang salubin na maraming Pilipino sa pamumuno ni PBBM? May report si Hearted Molina. Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Canada. Makikita sa video ang mga demonstrador na may dalang mga placard na may mga katagang Marcos Layas bilang pagpapahayag ng kanilang pagtutol sa administrasyon. Hindi lamang sa Canada nagkaroon ng mga kilos protesta, sa iba't ibang bahagi rin ng Pilipinas, nagsagawa ng mga pagtitipon ang ilang mga grupo na nanawagan laban sa administrasyon. Makikita sa kanilang mga placard ang mga mensaheng Save the Philippines, BBM palayasin at bawiin ang mandato kay BBM. Kapansin-pansin na hindi lamang mga Pilipino ang nakikisa sa protesta sa Canada. Maging ilang dayuhan na nakilahok sa demonstrasyon ay nagbitbit din ng mga placard at nagpahayag ng panawagang paalisin si Pangulong Marcos habang isinasagawa ang kanyang pagbisita sa naturang bansa. Sinalubong umano ng protesta. Yun. Grabe. Kahit nung nagbisita siya sa New York, itong March, ang sabi niya na magiging peacemaker daw siya, sinalubong din siya ng protesta doon eh. Kahit saan siya magpunta sa Japan, sinalubong din siya ng protesta. So, hindi naman lahat ng Pilipino ay ayaw sa Pangulo. Kaya lang, sa tingin ko, mas madami yung dismayado na. Dahil kitang-kita ang pamamahala. Yung isang economic expert, yung chairperson ng Ibon Foundation, sinabi niya na comparing panahon ng presidency ng Aquino, Pinoy, Duterte, and Marcos. Itong Marcos Jr. ang may pinakamalaking pagbagsak ng gross domestic product or GDP ng Pilipinas. Kasi ang minana ng Pangulong Marcos Jr. na GDP growth is 7.6%. The end of 2025, 4% na lang. Bumaba ng 3.6%. Oh. Compare nung panahon ni Tatay Digong, nagkaroon ng pandemic, I think 7.1% ang namana ni Tatay Digong na GDP. Dahil sa pandemic, bumagsak, naging 5.3. At least, pandemic yun. Panahon ni Pinoy, namana niyang GDP is 7.1, bumagsak lang ng 6.1, isang percentage point lang. Ito, nakakalahati pa lang sa termino ng Pangulo, halos 3.6% na ang nawala sa ating gross domestic product. Kaya yan yung legacy niya, pagbagsak ng ekonomiya. Ngayon, ang outlook ng mga different credit rating agencies sa Pilipinas, nagiging negative na ang credit outlook natin. Kaya daman-dama ng taong bayan ang paghihirap. Tapos yan pa, biyahe siya ng biyahe.
Nasa kanyang pundo eh. I think 1 billion pesos ata ang pondo niya sa foreign travel. Enjoying life. Samantalang karaniwang Pilipino, hirap na hirap itaguyod ang buhay sa taas ng bilihin. Yung inflation, I think anong buwan ba yung 7.6 na ang inflation noong May or May ata. 7.6%. Tapos ang peso to dollar rate, napakataas. Magkano na ba ngayon? 61 pa rin. Foreign direct investments, pababa ng pababa. So, sinong matutuwang Pilipino? Kung meron man yung mga bulag-bulagan, kailang sa mga Pilipino na nagmamasid, nakakaintindi, talagang madidismaya ka. Kaya lang, wag na kayong umasa na magre-resign. Sabi niya, I will not leave this office until I cannot fix the problem. Aayusin daw niya ang problema ng korupsyon, kaya ayaw niyang alis. Pagbigyan na lang natin. Hanggang 2028, sabi nga ni VP Sara, gusto niya na matapos ng Pangulong Marcos Jr. ang kanyang termino para maramdaman niya ang galit ng taong bayan. And I agree. Magtiis na lang tayo. Konting panahon na lang yan. Malapit naman ang 2028. Kaya, yes, magprotesta tayo. Isigaw natin ang ating pagkadismaya. Peaceful protest. Kaya, suportahan natin ang peaceful protest ng Iglesia ni Cristo. Yung labanan natin ang selective justice na ginagawa ng administrasyong ito. Suportahan natin si Senator Rodante Marcoleta, ang matapang na senador na lumalaban para ibulgar o imbestigahan ang nangyaring pinakamatinding nakawan sa kaban ng ating bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para tayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yan ako sa balay ni Auntie Carmela Sabinoy nga taga Barangay San Rafael, sakop sa Talakag Bukidnon. So muna ni ang natabangan na mugero ug muna pod ni ang itsura sa iyang atop nga iyang pulihan karon sa gitabang sa iyang nga yero. So makita gid nato nga mga dagko na gid kayo og buslot ang iyang atop. Og ang kinidapit gani trapal lang ang atop. So naay tubig nga naputos sa trapal. So mao na ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga di 8 kataas. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita gid nato nga maayo na gid ang ilang atop. Salamat sa Ginoo kay natagaan namin sin og salamat sad sa naghatag og sin nga napulian na gyud ang among atop nga pila nakatuig napulo nakatuig nagatulungan namin na salamat karon kay napulian na. Kay sa inyo sa naghatag sa among atop. Salamat kayo. Salamat kaayo.